tama. Andito na po sa via Zoom si Secretary Kiko Q. Laurel ng DA. Secretary Kiko, magandang morning! Katuning at Ka Jerry. Apo. Kumusta po, Secretary? Buti nahagilap naman namin kayo. Lagi na lang daw kayong, para na kayong prom D. Umitim na nga kayo eh. Medyo umitim na ako. Araw-araw halos sa probinsya. Apo. Kumusta ho? Anong feedback ninyo? Anong kapag salubong sa inyo ng mga fisher folks, mga farmers natin, anong idinadaing kaagad sa inyo? Yun na nga, suporta nga hinihingi, lalo na yung mga mangingisda dahil ang fuel ho is may direct impact talaga sa paglalayag ng ating mga mangingisda, no? Opo. Lalo na yung mga nasa motorized. Of course, yung mga nasa farmers naman, yung sa palay farmers, yung hinaharap ang kanilang tinatakot dahil nga yung sa taas ng pagpresyo ng fertilizer. Yung mga sa bundok naman, mga mountain province areas na pinuntahan ko din, yung freight cost naman ang worry nila dahil tumaas ang doble ang fuel cost nila or more, no? From yung mga mountain regions papunta sa Metro Manila markets or other markets. Ganun din sa Sibuyas, freight din yung lalo naman sa Mindoro, yung freight mula Mindoro papuntang Luzon, ano? Kung saan yung main market ng Sibuyas, among others. Kumbaga, ang sitwasyon pala ay magkakaiba man, pero ang ending, hirap ang kalagayan ngayon ng ating mga magsasaka. Pero Secretary, bago lang yung problema ha, ako po mismo, taga Nueva Ecija ako, wala akong narinig na magsasaka na masama ang kwento eh. Maganda raw ani ngayon at maganda ang naging presyo, at least itong huling anihan. Yung nanay ko lang tuwan-tuwa doon sa inani niya sa isang ektarya nila eh. Ano ba ang feedback doon sa harvest ngayon? Maganda ho ang harvest ngayon at ako mismo pumunta nga sa Isabela, sa Nueva Ecija, among others, Pangasinan at Palawan, ano? Umabot pa akong Palawan at okay, ang masaya sila dahil ang presyo naman ay hindi katulad nung last year na 8 to 10 pesos. Ako mismo meron akong farm na binili through my family yung last year, my kids, at nag-ani ho ako last 2 weeks ago at nakakuha pa ako ng 25 peso per kilo na fresh. Although ngayon may pressure bumaba ng konti dahil kasagsagan ho ng harvest, but still medyo okay pa. Except dun sa Cagayan nga, nakita namin mas mababa ng konti kumpara sa Nueva Ecija dahil siguro sa layo, no, yung freight cost pa rin ang issue, but still profitable pa rin sila sa Cagayan, although mas mababa ng konti yung presyo sa Nueva Ecija. Sa ngayon, maganda ani, pero tama kayo, yung future eh. Yung production cost ang inaalala ng mga magsasaka natin. Fertilizer, binanggit niyo po yung fertilizer, Secretary. Kumusta po ang presyo ng fertilizer ngayon? Meron na bang lumundag na ho ba? Umakyat na ho ba? Lumundog na ho. Dating 1,650 or 1,600 before the war. Ngayon nasa mga 2,700 na eh. Nako. So malaking taas. Although we have alternative naman na fertilizers, no, na pwedeng gamitin, yung biofertilizers, soil minerals, soil conditioners, na mura pa rin, hindi nagtaas ang presyo. At sana'y i-embrace ng ating mga magsasaka at subukan yun mga yun as a alternative. Hindi naman ibig sabihin na yun lang ang gamitin, okay na. Ibig sabihin yan, kung dating bumibili kayo ng 10 bag ng urea na fertilizer, baka pwede ngayon mga 5 na lang, tapos biofertilizers, then okay pa rin yung to augment, ano, para yung cost of production ay ma-maintain o konti lang itaas. But sa supply naman ng fertilizer, kausap ko yung Fertilizer Association of the Philippines, saka sa aming pagsusuri din, we have enough fertilizer until end of June. At meron pang orders na parating naman yung mga kumpanya nag-i-import niya na, at kailangan lang natin ma-secure mabuti hanggang end of August. So may 2 buwan pa kaming binubuno ngayon na para makumpleto yung pangangailangan sa may yung peak season ng pangangailangan
kailangan ng fertilizer. Opo. Maganda ang ani, maganda presyo, pero kailangan pa rin natin mag-import, Secretary, ng bigas. Yes, kasi our production is only good for 78% of our consumption, ano? So may 22% tayong kailangan import. Although marami tayong in-import nung January, February at March dahil nga hindi pa naman yun ang harvest season. Pero itong April at Mayo at talagang simula Marso bumaba na, no? Pababa siya sa Abril tsaka sa Mayo kasi nga harvest season tayo. Saan ho tayo kukuha ng bigas ng imported rice at gaano ho ba karami yung mga na-issuehan ninyo ng import permit? Well, sa kumpanya, no, mga na-list namin mga 180 companies ang ngayon nakalista na nag-i-import ng bigas at ang sources nito, of course, yung main source natin is still Vietnam, may Myanmar, may Cambodia, may India, may Pakistan. So, Thailand, global sourcing naman ho to. Well, kumusta ho ang presyuhan sa world market dahil sa nangyaring krisis ngayon? May malaking pagbabago na rin ho ba? Doon sa variant na hindi natin masyadong binibili, katulad ng tinatawag ng 504, type 504, hindi tumaas na sa $385 per ton pa rin. Pero yung DT8, tsaka yung 5451 na type na gustong-gusto ng Pilipino, umakit na yan to $470 at $455 per ton. Ano yan? Mga 5% broken lang yon, Secretary? Yes, 5% broken lahat yun. Ang ganda nun. Parang kanyo, ano? Yung dinurado. Oo, kasing ganda yun ng dinarado natin at ang landed cost dapat nun ngayon nasa mga 36, ano, with tax plus sabihin mo dapat ang presyo nun sa merkado ngayon nasa 48 lang actually. Pero ang unfortunate dito, meron na kami nakikita nagpo-profiteer at may nagbebenta ng 55, 58, mayroon pang 60, which is tingin ko too much. Kaya humihingi ko kami sa ating Pangulo na magkaroon ng price cap tungkol dito sa imported rice. Magkano po ang price cap na pinopropose ninyo, Secretary? Basically, ang price cap na pinopropose namin is 50 pesos maximum dapat dun sa pinaka-premium. 50 pesos. Magandang per kilo. 50 pesos. Kailan po ninyo gustong i-implement yan? Hopefully by end of the month, sir. Opo, yun. So, doon sa mga nagkitingi dyan, hanggang 50 lang. Hanggang 50 lang. Hanggang 50 lang. Ano ho yan? DA mismo magmo-monitor ng presyo? Dahil alam naman natin, sa ganitong sitwasyon, maraming mga nagsasamantala eh. Yes, DA mismo yan, ang main, of course, in charge. But of course, whole of government approach tayo. We will tap the PNP, the NBI, PCC, DTI, of course, among others, para tumulong para pag-control. Kasi para base sa price cap na i-activate natin yung Price Act. Doon magkakangipin kami. Ayan, tama. Para pwede namin pa seize yan, confiscate, pasara yung tindahan pag nakita hindi sila sumusunod. Opo. Secretary, Pero for imported rice lang ho to. Hindi ho kasama yung local. for imported rice, paano kung magpanggap na local yan? Well, posible ho yun dahil very tempting yan ho sa mga negosyante, no? Kahit sa retailer. Pero ngayon marunong na kaming titignan ko na lang yung bigas, alam ko na ho kung imported o local. Kaya hindi ho nila pwedeng dayain ng DA. Sabi, singkit to, Vietnamese to. Singkit din yung Pilipino eh. Parang ganun ho. Balikan ko ho yung sa local production, given naman na talaga na hindi pa tayo rice self-sufficient, meron pa tayong 22% na kailangan import. Pero yung production ho natin, local production, baka bumaba pa yung 78% dahil sa laki nga ng gastos. Kanina, kausap po namin si Secretary Toledo, may nabanggit po na 10 billion daw po na nirelease sa DA na pang-ayuda sa mga maing isda at magsasaka. Kumusta po yun, Secretary?
Yes sir. Tomorrow ang rollout noon April 15, tama, April 15 bukas. That is for 4.175 million beneficiaries, of which 2.1 million will be rice farmers na nasa RSBSA, 2.1. yung 2 hectares and below. May 1.472 million corn farmers. Tapos meron 102,000 sugar farmers, no, sa Negros and Bukidnon yun. Apo. At 399,000 na beneficiaries sa fishery sector na natin yung mga gumagamit ng motorized bangka. Lalabas yan sa mga 2,325 pesos kada beneficiary ho. Paano po ang distribution, Secretary? Well, nung una yung distribution, na-delay lang kami ng konti. Yung una distribution namin to yung IMC card nila, no, na yung parang cash card na meron ng mga RSBSA, kaya lang nagka-issue kami with Land Bank at hindi namin ma-download sa kanila. So ngayon, we will go manual, basically physical distribution kami starting tomorrow. Naku, di pila yan, pila. Pila ho yan. Oo. Well, nationwide naman yon at predetermined na naman at may scheduling system na ginawa. So tingin namin, hopefully within 30 days ma-disperse namin lahat. Saan po pupunta itong mga magsasaka natin at mangingisda to claim the ayuda? Basically sa mga LGU, sa mga MAU, no? At MAU, of course, ayun. mga regional offices ng DA. Oo. Para So, sa lahat, mga MAU, para lahat oo. mabigyan. Oo. So alam na rin nila dahil may listahan ho ito, Sec, ano? Pero kung RSBSA registered sila in good standing, yes. Alam naman nila kung sino sila mga nakaregister. So sila yung makakakuha niyan. So, Of pag course, unregistered, we cannot give. Yun, wala hong makukuha kapag hindi registered. Yes, sir. Yun ang malungkot problema, dun eh. May mga kababayan tayo na Hindi alam yan. hindi nila alam. At pangalawa, minsan kapag ka hinihikayat mong magparehistro, busy ako eh. Oo, yun ang malaking problema. Pero Secretary, sana maibalik yung parang online transfer na lang para hindi na pumipila yung ating mga kababayan. Yun ang gusto namin, kaya lang sana through online lahat para mabilis. Let's say bukas na rin na matatanggap. Ang problema, meron kaming unliquidated sa DBP. So by rule of law, we have to liquidate yung transaction sa amin na zero balance sila bago namin pwede i-download. So yun yung naging problema namin. Although we're cleaning it up para sa susunod with DBP, no? So para sa susunod, kung meron man sa susunod, mas madali na. Dapat pala masabihan ni Joseph Lo yung tatay niya eh. Nagko-coordinate naman kami, kaya lang due to biglaan ho kasi lahat eh. Hindi naman namin akalain na biglaan lahat eh. Ang nabanggit nyo kanina, yung may mga farm. Paano po yung mga farm workers, Secretary? Meron ba kayong ayuda doon? Sa ngayon kasi yung farm ang tinignan namin, sa farm level ang tinignan eh. At technically, parang the intention, let's say for the rice farmer, magamit nila itong 2,325 na to for fuel for the tractors na for the next planting season eh. Oo. 2,325. So ano ito, Secretary? One time, minsanan lang. Kung paano kung tumagal itong problema natin? Well, meron pa kaming ni-request na 1 billion sa Quick Response Fund for fuel subsidy rin. So kasama to dun sa fisher folk, bibigyan din sila para makapagpalaot sila. Then yung sa farm naman, yung mga ibang kailangan din para sa hand tractors, kung ano-ano pang mga fuel. O kaya gagamitin din sa additional fertilizer na ibibigay sa kanila. But besides that, meron pa kaming 7 billion na ni-request sa RCEF fund, RCEF. For rice farmers ulit yun. Kung makuha namin yung 7 billion, so meron na naman for rice farmers, magkakaroon ulit mga at least 3,000 per beneficiary. So kahit sa susunod. Kahit walang traktora, halimbawa kalabaw pa rin ang gamit ng magsasaka, pero registered siya, makakatanggap po siya, Sec?
Sa ngayon, itong Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks, makakatanggap sila. Ayan. Secretary, pahabol na lang, maganda po ang feedback doon sa 20 pesos na bigas. May na-interview nga yung reporter namin, 30 kilos yung makukuha nila, pero hindi isang bagsak. Sa isang Pabalik-balik. Pabalik-balik. Kaya lang po, Secretary, bagamat maganda po yung 20 pesos na bigas at na-appreciate ng ating mga kababayan, tingin ko dapat mag-improve tayo doon sa proseso ng mas, sabi nga nila, tinutulungan na natin sila, ba't di pa natin lubusin? Para napakahaba pa rin ang pila, 2:00 pa lang ng madaling araw, nandun na yung mga bibili. Yun na nga ho. Ano ba pwedeng gawin dyan? Well, yun na nga, nagulat kami din sa off-take na tinatawag. Nung bago naggera, let's say 10 sacks ang nabebenta sa bawat isang outlet. Ngayon naging times 3 ho bigla. Parang overnight, within 1 month, naging times 3, kaya medyo nabulunan kami. Actually, tapos itong natin, pupunta ako sa isang bentahan ng 20 bigas para makita ko yung on the ground. Although, since 3 weeks ago, nagdagdag na kami ng silya, nagdagdag na kami ng working hours, selling days, electric fan, pati mga kung ano-ano pang mga ibang kailangan gawin, no? At dagdag din kami ng shift na. Kasi may problema kami sa cut-off ng bangko na kailangan yung benta namin by 2 o'clock mag-cut off na kami para ma-deposit namin yung cash sa bangko. Pero ngayon pumayag na land bank na sila na pipick up ng pera. Yun. So, kaya pwede na hanggang 5 p.m. Or even longer. Even longer. Yun ho kasing nasubaybayan namin dito Sa San Andres. Alas 8 ho nagbubukas hanggang anong oras yung binanggit? Hanggang alas 5. Alas 5. 8 to 5. Yung mga nakapila ho, alauna, alas 2 pa ng madaling araw, andun na. Ayun na nga ho, kinakausap din namin. Dahil meron kaming ginawa ngayon na appointment system through QR para doon sa mga nakakagamit at marunong gumamit doon. At least may priority sila. Pero we are still allowing walk-in. But yung appointment system, napansin namin na nag-ooperate na siya for 2 weeks. Medyo mas nakakatulong. Although meron pa rin tayong mga mamamayan na hindi marunong mag-appointment system o hindi marunong gumamit ng mga cellphone na smart na para using the QR, meron pa rin silang linya na pwedeng pilahan. So we're continuously trying to improve. Naiintindihan ho namin yun. At yung iba naman na reason nila kaya daw sila 2 o'clock pa lang nandun na kasi gusto nilang mauna. Kahit na may magawa pa sila during the day. Kahit na may appointment. Kaya siguro kung pwede, hindi kaya pwedeng agahan din yung pagsisimula. Tulad dito, alas 8 na ho nagbubukas daw yung yes, may direction na ho tayo na mag-uumpisa yung mga outlets na talaga may pila, mag-uumpisa na 6 a.m. ho. Ayun, 6 a.m. Ayun. Secretary, sabi niyo nga kanina, pareho tayo na iniisip na tutulungan din lang natin, pahirapan pa natin. Di ba, ganun yung sasabihin niyo, naputol lang Yes, sir. Talagang ganun talaga ang direction natin and ayoko as much as possible gusto kong iksian yung linya at maging komportable ang ating mamayan. At utos ho din ng ating Pangulo yan. Make sure they're comfortable. Make sure they get what they came here for. Parang ganun. Opo. Secretary Kiko, maraming salamat po. Thank you po. Secretary Francisco Tiu Laurel ng DA. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Salamat ho. Good morning sa inyo. Good morning po. Secretary Francisco Tiu Laurel.